Magandang araw po mga lolo at lola. Ako po ang inyong kaibigan dito sa channel na ito. Ang inyong gabay sa lahat ng bagay tungkol sa inyong pensyon at benepisyo. Kayo po ay nagtrabaho ng buong buhay, nagpawis, nagsakripisyo at nagbayad ng kontribusyon para sa kinabukasan. At ngayong Mayo 2025, may tatlong napaka-importanteng pagbabago sa GSIS at SSS na dapat ninyong malaman. Kasama na ang isang espesyal na 14,500 na bonus na maaaring matanggap ninyo. Huwag po kayong aalis ng upuan. Ang video na ito ay para sa inyong proteksyon at kapakanan. Simulan na natin. Mga mahal naming lolo at lola, napakaraming nagtatanong sa amin, totoo ba yung 14,500 na bonus? Anong mga pagbabago ang nangyayari sa GSIS at SSS? Maaapektuhan ba ang aking pensyon? Kaya ngayon, isa-isahin natin ang tatlong pinakamalaking balita ngayong Mayo. Ang 14,500 na bonus na ito ay hindi po basta-basta. Ito po ay ang pinagsama-samang halaga ng dalawang espesyal na benepisyo para sa mga retirado. Una, ang 13th month pension, nakatumbas ng inyong regular na buwanang pensyon na ibinibigay tuwing Nobyembre. Ngunit ang ilan sa ating mga kapatid na lolo at lola ay nagsasabi na natanggap nila ito ng maaga sa Mayo dahil sa bagong staggered release schedule ng SSS at GSIS. Pangalawa, ang COLA o Cost of Living Allowance Adjustment. Naipasa na ng pamahalaan ang patuloy na pagtaas ng COLA para sa mga pensyonado ng GSIS, lalo na sa mga miyembro ng lumang GSIS na nagsimula bago pa ang 1977. Ang karagdagang halaga na ito, kapag pinagsama sa naipon na pension arrears o catch-up payments, ay maaaring umabot sa 14,500 para sa ilang pensyonado. Mahalaga, hindi lahat ay makatatanggap ng eksaktong 14,500. Ang halagang matatanggap ninyo ay depende sa inyong monthly pension amount, sa inyong years of service, at kung kayo ay miyembro ng GSIS o SSS. Kaya't panoorin ang buong video para malaman kung ilan talaga ang para sa inyo. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ngayong Mayo ay ang revised staggered release schedule ng mga pensyon. Dati, ang mga pensyonado ay nagkakagulo sa ATM at sa mga bangko tuwing release ng pensyon dahil sabay-sabay silang pumupunta. Ngayon, ipinatupad na ng SSS at GSIS ang mas malinaw na sistema. Para sa SSS pensioners, ang inyong release date ay batay sa huling dalawang numero ng inyong SSS number. 0009. Una, hanggang ika-5 ng buwan, 10, 9. Ika-6 hanggang ika-10 ng buwan, 2039. Ika-11 hanggang ika-15 ng buwan, 4059. Ika-16 hanggang ika-20 ng buwan, 6079. Ika-21 hanggang ika-25 ng buwan, 8099. Ika-26 hanggang katapusan ng buwan. Para sa GSIS pensioners, ang GSIS ay nagpatupad din ng katulad na sistema, ngunit nakabase sa inyong pensioner ID number at sa bangko o e-wallet kung saan kayo nakatanggap ng pensyon. Ang mga gumagamit ng GSIS e-card ay karaniwang naunang nire-release. Ang layunin ng pagbabagong ito ay simple lang, para hindi na kayo magsikap na pumunta sa bangko ng sabay-sabay at para mas maaga pa kayong matanggap ang inyong pera. Ito po ang pagbabagong pinakaseryoso at dapat ninyong bigyang pansin. Ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners ay ang taunang proseso kung saan kailangan ninyong patunayan sa GSIS o SSS na kayo ay buhay pa at patuloy na dapat makatanggap ng pensyon. Ngayong Mayo 2025, parehong SSS at GSIS ay nagpahayag ng mas mahigpit na pagpapatupad ng ASOP. Ang mga pensyonado na hindi makakapag-comply sa loob ng takdang panahon ay maaaring masuspend ang kanilang pensyon hanggang sa ma-update nila ang kanilang records. Para sa GSIS, ang ASOP ay maaaring gawin sa pamamagitan ng GSIS card biometric verification sa GSIS branch o sa mga authorized na land bank at DBP branches. Para sa SSS, tinatawag itong Annual Reconfirmation of Pensioners, AROP. At maaaring gawin online sa My SSS portal o personal sa SSS branch. Ang mensahe namin sa inyo, huwag ipagpaliban ang ACOP. Ito ang pinakakritikal na hakbang para hindi matanggal ang inyong buwanang kabuhayan.
Ngayon naman, i-compute natin kung magkano talaga ang matatanggap ninyo. Makinig po kayo ng mabuti. Gagawa tayo ng 3 halimbawa ng tunay na tao. Si Tatay Erning ay isang dating guro mula Pangasinan. Siya ay nag-retire noong 2010 pagkatapos ng 30 taon ng serbisyo sa gobyerno. Ang kanyang kasalukuyang monthly pension ay 12,000. Ano ang matatanggap niya ngayong Mayo? Benepisyo halaga. Regular monthly pension, P12,000 pesos. COLA adjustment, 10% ng basic pension. 1 to 200,000 GSIS. Special cash gift kung eligible. 5,000 asin sa kabuuan, 18,200 pesos. Mapapansin ninyo na ang total ni Tatay Erning ay lampas pa sa 14,500 dahil matagal na siyang miyembro at malaki ang kanyang naipon na pension base. Ang 14,500 ay ang minimum na benchmark para sa maraming pensyonado. Ang ilan ay maaaring makatanggap ng mas mataas pa. Babala para kay Tatay Erning. Siya ay may GSIS policy loan na nagkakahalaga ng 3,500 bawat buwan. Ang halagang ito ay automatikong ibabawas sa kanyang pensyon sa pamamagitan ng tinatawag na clawback o benefit offset system. Kaya ang net na matatanggap niya ay magiging 14,700 lamang sa buwang ito. Si Lola Nena ay isang dating may bahay mula Cebu na naging voluntary SSS member sa loob ng 20 taon. Ang kanyang buwanang SSS pensyon ay 4,200. Ano ang kalagayan niya? Benepisyo halaga, regular monthly SSS pension, P4,200 versus sa Taras SSS 13th month kung nire-release ngayong Mayo. 4,200 din kabuuan. Kung sakaling may 13th month release, 8,400 versus. Mapapansin ninyo na si Lola Nena ay hindi aabot sa 14,500 dahil mas maliit ang kanyang base pension. Kaya't ang mga senior na may maliit na SSS pension ay maaaring palakasin ang kanilang kita sa pamamagitan ng SSS pension loan o sa pagsali sa Senior Citizens Alignment Programs ng DSWD kasabay ng kanilang SSS benefits. Mahalagang paalala para kay Lola Nena. Kailangan niyang i-complete ang kanyang ROP, Annual Reconfirmation, bago magkatapusan ng Hunyo 2025. Kung hindi, maaaring i-hold ng SSS ang kanyang pensyon sa susunod na buwan. Si Lolo Berting ay espesyal na halimbawa. Nagtrabaho siya sa gobyerno ng 15 taon at sa pribadong sektor ng 15 taon. Kaya siya ay may 2 pensyon mula sa GSIS at SSS. Pinagmulan buwan ng pensyon, GSIS pensyon, $7,500 so SSS pensyon, P30,800, kabuang buwan ng kita, P11,300 dawasin. Kung may bonus release man ngayong Mayo mula sa GSIS, COLA plus adjustments, posibleng makatanggap si Lolo Berting ng dagdag na 2,500 hanggang 3,200 na nagpapalaki ng kanyang monthly take-home sa halos 14,500 pababa. Ang klase ng sitwasyon ni Lolo Berting ay nagpapakita na ang lahat ay may natatanging kalagayan. Huwag hayaang malito kayo ng maling impormasyon sa social media. Laging i-verify sa opisyal na GSIS o SSS portal ang inyong aktwal na pension breakdown. Mga lolo at lola, napakahalaga ng seksyong ito. Pakikinig po kayo ng mabuti dahil ito ay para sa inyong proteksyon. Ang clawback ay isang sistema ng SSS at GSIS kung saan automatikong ibabawas ang inyong mga utang mula sa inyong pensyon bago pa ito mapunta sa inyong kamay. Kabilang dito ang SSS, GSIS, salary loans. Ang mga utang na ginawa ninyo noong nagtatrabaho pa kayo, housing loans. Kung may GSIS o Pag-ibig housing loan kayo, Medicare, PhilHealth premium arrears. Kung nagtataka kayo bakit mas mababa ang pensyon na natanggap ninyo kaysa sa inaasahan, mag-log in sa MySSS o GSI Zone at tingnan ang inyong pension voucher para makita ang eksaktong breakdown ng mga bawas. Ngayong may nabalitaan na tungkol sa 14,500 bonus, lalong nagdadami ang mga scammer na nagpapadala ng mensahe at tumatawag sa mga senior na nagpapanggap na empleyado ng SSS o GSIS. Tandaan ang mga ito. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman magtatanong ng inyong PIN, OTP o password sa telepono o text. Ang lahat ng opisyal na abiso ay darating lamang sa opisyal na email ng SSS, GSIS o sa inyong registered na address. Kung may tumawag sa inyo at nagmamagandang loob na tulungan kayong i-claim ang inyong bonus,
ibaba ang telepono agad at iulat sa SSS Hotline 1455 o GSIS Hotline 8847-4747. Maraming pensyonado ang hindi alam na ang kanilang ACOP ay may expiry date. Kapag nag-expire na ito at hindi ninyo na-renew sa tamang panahon, automatikong hihinto ang inyong pensyon. Kahit walang utang at kahit buhay pa kayo. Sundan ang 3 hakbang na ito para maprotektahan ang inyong pensyon. Tawagan ang inyong GSIS o SSS branch at itanong kung kailan mag-e-expire ang inyong ACOP. Pumunta ng personal sa opisina o gamitin ang online na paraan, GSE Zone o MySSS. Magdala ng 2 valid IDs, recent photo at inyong pension passbook o UMID card. Ang inyong pensyon ay inyong karapatang kinikita ng maraming taon. Huwag hayaang matanggal ito dahil sa isang simpleng papeles. Mga lolo at lola, alam naming hindi lahat ay sanay sa gadget, kaya't ibibigay namin sa inyo ang pinakasimpleng paraan para ma-check ang inyong pensyon, online man o personal. Pumunta sa my.ss.gov.ph sa inyong cellphone o computer, i-click ang member login at ilagay ang inyong SSS number at password. Pumunta sa benefits, tapos pension voucher para makita ang breakdown ng inyong huling release. Para sa AROP, Annual Reconfirmation, hanapin ang e-services at i-click ang Pensioner Reconfirmation. Kung hindi pa kayo nakaregister sa MySSS, kailangan ninyong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch na may dalang valid ID at inyong SSS number. Pumunta sa gsis.gov.ph at i-click ang GSIS Zone. I-log in gamit ang inyong GSIS ID at password. Sa dashboard, makikita ninyo ang inyong pension history, loan balances, at ACOP status. Ang GSIS Touch Kiosks ay available din sa maraming GSIS branches. Ito ay tulad ng ATM, ng impormasyon at madaling gamitin kahit hindi tech-savvy. Kung pipiliin ninyong pumunta ng personal sa opisina, sundan ang mga tip na ito para makatipid ng oras at lakas. Pumunta bago mag-alas 8 ng umaga. Mas maaga kayo, mas maikli ang pila. Gamitin ang priority lane para sa mga senior citizen. Ito ay inyong karapatan sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act. Magdala ng photocopy ng lahat ng inyong documents, valid ID, 2, pension passbook, at SSS GSIS number. Magdala ng merienda at inumin, ang ilang branches ay masikip, kaya't mag-ingat sa inyong kalusugan, huwag pumunta ng mag-isa. Magdala ng anak, apo o kaibigan para makatulong sa inyo. Mga minamahal naming lolo at lola, bago kayo umalis, nais naming ipaalala sa inyo ang isang bagay na napakahalaga. Ang bawat piso ng inyong pensyon ay pinaghirapan ninyo. Ito ay hindi regalo ng gobyerno. Ito ay inyong kinikita, ang pruwa ng inyong dedikasyon at pagmamahal sa inyong pamilya at sa ating bansa. Kayo ay may karapatang malaman ang bawat pagbabago, bawat bawas at bawat bonus na para sa inyo. Kaya nandito kami para siguraduhing palagi kayong updated, protektado at hindi mapagsamantalahan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, 3 bagay lamang ang aming hinihiling. Una, i-like ang video na ito para makarating sa mas maraming lolo at lola na nangangailangan ng impormasyong ito. Pangalawa, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan. Ang isang share ninyo ay maaaring makapagligtas ng pensyon ng isang kapwa senior. Pangatlo, i-subscribe at pindutin ang bell para hindi kayo makaligtaan ng susunod na importanteng balita tungkol sa GSIS, SSS at lahat ng benepisyo na para sa inyo. Ingat po kayo palagi. Mahal namin kayo. Hanggang sa muli.